Kasunod ng nakaraang episode, patuloy na ginamit ni Zuo Fan ang kanyang sukdulang makapal na mukha, sumabay sa agos at direktang inangkin si Shangguan Feixiong bilang kanyang tito. Na nag-iwan sa buong Shangguan clan na ganap na nawalan ng masasabi. Kahit na siya ay hinamak at tinawanan mismo sa kanyang mukha, malamig pa ring tiniis ito ni Zuo Fan para sa mas malaking layunin. Gayunpaman, nang makitang kailangang magdusa rin ng kahihiyan si Gu Santong kasama niya, nagsimula siyang mag-alinlangan, tinatanong ang sarili kung ang desisyong ito ay tunay na tama. Samantala, buong tatag na tumayo si Shangguan Qingyan sa tabi ni Zuo Fan at ng kanyang anak. Ang mismong pagtitiwalang yun ay lalong nagpainit ng ulo ni Shangguan Yulin, na lihim na nagpasya na labanan ang mag-ama. Ngunit para namang kakayanin ng isang tulad niya si kapatid na Zuo, haha, napakahandgal. Sa kabilang dako, bumalik si Zuo Fan. Sa kanyang kwarto. Eksaktong pagtaas ng kanyang ulo, nakita niya si Gu Santong na hindi namamalayang nakadapa na sa kama, malungkot na nakabaon ang buong mukha sa unan. Hindi mapigilan ni Zuo Fan na tumawa, dahan-daang umiling, pagkatapos ay lumapit, tinapak ang maliit na puwet ni Gu Santong, at nakangiting sinabi, "Ano ang problema, bata? Galit ka ba? Hahaha, mag-isip ka ng mas malawak. Tinawanan nila tayo kanina dahil nasa mahinang posisyon tayo ngayon. Kapag mas mahina tayong tingnan, mas nagiging kampante sila at nagbababa ng kanilang bantay. Sa ganoong paraan, mas madali para sa atin na makuha ang kanilang tiwala, at pagkatapos ay magagamit natin sila upang sumugod sa laban para sa atin. Sa katunayan, tayo ang nagpapaloko sa kanila. Ngayon, pagtawanan natin sila ng sabay muli. Ang mga hanggal na taong yun ay napaloko natin, hahaha." Walang sinabi si Gu Santong, tahimik pa ring nakadapa roon. Matapos ang mahabang sandali, malungkot siyang nagsalita, "Pinapanood tayo. May 5 eksperto sa Soul Temperance Stage na 5 talampakan ang layo sa atin." Kalamadong sumagot si Zuo Fan, "Alam ko. Pagkatapos ng lahat, tayo ay mga estranghero, kaya natural na hindi sila magtitiwala sa atin at mag-aalalang baka magsumbong tayo. Ngunit nagkamali sila ng kalkula. Ang magpadala lamang ng 5 eksperto sa Soul Temperance Stage upang mag-monitor sa atin, hindi ba napakakunti yun?" Isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa gilid ng labi ni Zuo Fan. Tumingin siya sa maliit na mukha ni Gu Santong na puno ng kalungkutan at galit, habang nakatutuwang kumikindat. Tumingin ng malalim sa kanya si Gu Santong, at sa wakas ay hindi mapigil ang humagalpak ng mahinang tawa. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabi, "Tama yun, 5 tao lang. Isang grupo lamang ng mga walang kwenta, kayang-kaya ko silang linisin lahat." Sa parehong pagkakataon, sa loob ng isang madilim na kwarto, ang lag-utok ng pinto ay mahinang umalingaw-ngaw. Isang pigira ang dahan-daang pumasok sa loob. Ang taong yun ay walang iba kundi si Shangguan Feixiong. Sa kwarto, 3 matandang lalaki ang tahimik na nakaupo ng tuwid sa kama, nakapikit ang mga mata upang magpahinga. Isang mahinang matandang lalaki ang nagsalita upang magtanong, "Feixiong, kumusta ang sitwasyon?" Yumukod ng malalim sa lupa si Shangguan Feixiong, magalang na nagbigay ng galang at nag-uulat sa 3 venerables. Ang mga may-ari ng bahay na ito ay 2 walang kwentang tao lamang, na ang isa ay isang batang 7 taon o 8 taong gulang pa lamang. Makapagpapahinga tayo ng ligtas dito. Ang lugar na ito ay hindi sinadyang isaayos ng taong iyon na si Fei Yun. Sinabi ng isang matandang lalaki, "Kung ganoon ay mabuti. Gawin ninyong base ang lugar na ito, pagkatapos ay maghandang isagawa ang ikalawang planong sorpresang pag-atake." Nanlaki ang mga mata ng isa pang matandang lalaki at malakas na nagsabi, "Sa pagkakataong ito, kailangan nating ibalik ang banal na sandata sa Eastern Lands." Lumipat ang eksena sa kasunod na umaga. Maaga sa umaga, inakay ni Zuo Fan si Xiao Sanzi patungo sa pintuan sa harap. Gayunpaman, bago pa man makalabas ang dalawa, kusa nang huminto ang kanilang mga katawan. Nagkatinginan ang mag-ama, pagkatapos sabay na nagpakita ng isang sip-sip ng ngiti at casual na sinabi, "Mga nakatatanda, magandang umaga, hahaha." Lumalabas na sa oras na ito,
Dalawang matangkad na figure ang nagbabantay sa harap ng pangunahing pintuan, parehong mga eksperto sa soul tempering stage na may malakas at umaagos na aura na patuloy na lumalabas. Malamig na sumulyap sa kanila ang dalawang malalaking lalaki. Eksaktong pagdating ng mag-ama sa gate, biglang itinaas ng dalawa ang kanilang mga bisig at pinag-cruise ang mga ito sa harap upang harangan ang daan. Hindi mapigil ang matulala ni Zuo Fan na nakatitingin sa kanila ng may pagkalito. Ang sumagot lamang sa kanya ay isang malamig na tawa mula sa isa sa mga malalaking lalaki. Ang malaking lalaki ay nanghahamak na nagsabi, "Pasensya na, Ginoong Go. Sa ngayon ikaw ang pamangkin ng pinuno ng angkan, kaya upang matiyak ang kaligtasan." Bahagyang natigilan si Zuo Fan, ang kanyang katawan ay kusang ng inig, pagkatapos ay naglabas ng pilit ng ngiti at sinabi, "Ganoon pala yun. Nagbago na ang aking katayuan ngayon, di ba? Mahalaga tulad ng ginto at pilak, hindi ba? Ha. Patuloy nang umiti si Zuo Fan at sinabi, "Napakasigasig ng inyong pag-iisiara sa aming mag-ama. Talagang gustong tiyakin ang aming kaligtasan, di ba? Ha. Kung ganoon ay mahirap na trabaho ito para sa inyo." Yumukod at nakiusap si Zuo Fan na may maliwanag at sip-sip ng ngiti sa mahabang sandali. Pagkatapos nyon, inakay niya si Xiao Sanzi habang dahan-daang umaatres, saka tumalikod upang umalis, wala nang anumang balak na humakbang palabas ng pangunahing gate. Pinagmasdan ng dalawang malalaking lalaki ang mga figure ng mag-ama na dahan-daang nawawala. Pagkatapos ay nagkatinginan, parehong naglabas ng panghahamak sa labi at tumawa ng nang-uuyam. Ang ekspresyon ng mag-ama ay dahan-daang nagdilim. Dahil hindi man lang makahakbang palabas ng gate kahit kalahating hakbang, dahan-dahan na lamang silang naglakad patungo sa bakuran sa likod. Nagngalit ang mga ngipin ni Gu Santong, patuloy na nagmumura ng tahimik, "Mga walang hiya." Nagsalita si Zuo Fan upang manghikayat, "Mag-isip ka ng mas malawak, Xiao Sanzi. Hindi ba't sinabi ko sa iyo kanina? Kahapon ang ating huling araw na walang alalahanin. Ngunit mabuti na rin ito. Inilagay nila tayo sa house arrest, na nagbibigay sa atin ng pagkakataong manatili rito at bantayan ang bawat kilos nila. Kapag sinimulan na nila ang kanilang kilos upang makipaglaban hanggang kamatayan sa Feiyun King Manor, uupo lamang tayo at makikinabang sa mga bunga, at maayos na makukumpleto ang ating misyon." Bahagyang tumango si Gu Santong upang ay pakitang naintindihan niya, ngunit sa loob niya ay galit pa rin siya. Hirap na tanggapin ang galit na ito. Napabuntong hininga siya at sinabi, "Hay, hindi ko lang alam kung kailan sa wakas kikilos ang mga duwag na pagong na ito. Gaano pa katagal tayong kailangang manatili sa house arrest?" Tumawa si Zuo Fan at sinabi, "Ha, huwag kang mag-alala, ang mga taong ito ay hindi na makakatagal ng matagal. Sa lugar na ito, kapag mas matagal silang nag-aalinlangan kahit isang segundo, mas lumalapit ang panganib ng isang segundo. Mas gusto pa nilang matapos ang misyon ng mabilis upang makabalik sa tahanan kaysa sa atin." Sinasabi yun, inabot ni Zuo Fan at tinapak ang ulo ni Gu Santong. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata, na para bang ang lahat ay nasa loob na ng kanyang kalkulasyon at mahigpit na hawak sa palad ng kanyang kamay. Mahinang tumawa siya at sinabi, "Sa ngayon, ang tanging kailangan nating gawin ay maghintay, at patuloy na maghintay." Nang marinig ito, itinaas ni Gu Santong ang kanyang mga mata upang tingnan ang kanyang ama at walang magagawang tumango, ngunit hindi mapigil ang mag-isip sa kanyang puso, "Sige kung ganoon, magpapatuloy tayo sa pagiging mga bilanggo." Pagkatapos ng lahat, noong nasa Chanyu tayo, ang sitwasyon ay hindi naman gaanong nagkakaiba. Eksaktong sa sandaling yon, isang malinaw na boses ang biglang umalingaw-ngaw, "Oh, saan galing kayong dalawa?" Ang taong lumitaw sa harap nila ay walang iba kundi si Shangguan Qingyan. Sa sandaling makita niya si Gu Santong, hindi niya napigil ang patakbong lumapit upang yakapin ito, patuloy na pinipisil ang malambot na maliit na mukhang yon, at masayang nagtanong, "Xiao Sanzi, na mismo ba si tita kagabi?" Nakatayo si Zuo Fan sa tabi na nag-iisip sa sarili, "Anak ng Petang, isang gabi pa lang kayong hindi nagkikita, hindi naman para bang 1000 taon ang pagitan. Kahit ang mga kamag-anak ay maaaring hindi mag-alala sa isa't isa, ano pa kaya siya?
Bukod dito, hindi mo man lang kasando si Xiao Sanzi, siguradong hindi ka niya mamimiss. Sigurado nga, ganoon din ang naisip ni Gu Santong. Malamig siyang tumingin sa kanya, pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at sinabi, hinding-hindi kita mamimiss. Natigilan si Shangguan Qingyan, na napasigaw. Agad na napangiti ng pilit ang mukha ni Shangguan Qingyan, tumigas ang kanyang buong katawan. Isang mapait na ngiti ang malinaw na lumitaw sa kanyang mukha habang walang magagawang sinabi, Xiao Sanzi, puno ka pa rin ng personalidad tulad ng dati, ha? Kusang naglabas ng mahinang sanggal si Gu Santong, pagkatapos ay malamig na nagreklamo, bitawan mo ako ng mabilis, gusto ko nang bumalik sa pagtulog. Napakaganda ng tulog ko. Hindi mapigil ang matulala ni Shangguan Qingyan. Naramdaman niya ang matinding kakatwa. Hindi naiintindihan kung bakit ang treto ng batang ito sa kanya ay napakalamig, na may kasama pang bahagyang galit. Sino ba talaga ang kinagalitan nito? Ang mukha ni Shangguan Qingyan ay puno ng pagtataka, hindi naiintindihan ang nangyari. Humarap siya upang tumingin kay Zhuo Fan. Walang magawa ring tumawa si Zhuo Fan, na nagpapaliwanag ng may kaunting pagkahiyang, huwag mong pansinin. Ang pambatang ugali lang niya ang muling nagpapakita. Kanina lang ay pumayag akong ilabas siya para maglaro, ngunit bilang resulta. Haha, alam mo rin naman, nagbago na ang identidad ko ngayon. Ang mga marangal na taong iyon ay nag-aalala sa aking kaligtasan, kaya iminungkahi nilang mas mabuting magpakatino ako at manatili sa kwarto, kaya naman ang batang ito. Biglang sumingit si Shangguan Qingyan sa pagkagulat, ano? Sinasabi mong inilagay kanila sa house arrest. Agad na nanlaki ang mga mata ni Shangguan Qingyan, ang kanyang puso ay napuno ng matinding galit. Galit na sinabi niya, bahay mo ito. Nakikitira kami sa bahay mo, kaya may utang na loob na kami sa iyo. Paano nila magagawa ang ganoong bagay? Hindi ba katulad ito ng isang ibon na umaagaw sa pugad ng iba? Paano nagkaroon ng aming Shangguan clan ng mga taong napakapal ng mukha? Xiao Sanzi, huwag ka nang magalit. Ngayon ay tiyak na ilalabas ka ni tita para maglaro. Sinasabi yun, agad na naging malamig ang mukha ni Shangguan Qingyan. Agresibong binuhat si Gu Santong, naglakad siya patungo sa pangunahing gate, ang kanyang magandang mukha ay puno ng hanggang pumatay. Sumulyap sa kanya si Zhuo Fan, ang mga gilid ng kanyang labi ay kusang kumarba sa isang tusong ngiti. Sa kaisipang mag-enjoy sa drama ng walang kinatatakutang gulo, mabilis din siyang humabol sa kanila. Ang dalawang malalaking lalaki, nang makitang lumalapit si Shangguan Qingyan, ay agad na ganap na nagbago ng kanilang saloobin. Pareho silang nagmamadaling yumukod at magalang na bumati, na sabay na nagsabing, panganay na binibini. Galit na nanlisik sa kanila si Shangguan Qingyan at malakas na sumigaw, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Ito ang Gu Manor. Sa anong batayan ninyo nililimitahan ang mga kilos ng pinuno na si Gu at ng kanyang anak? Nagtatangka ba kayong maging mga bandido na pilit na umaagaw sa bahay ng iba? Ang aming Shangguan clan ay palaging inuuna ang paggalang at kahihiyan sa lahat. Nakalimutan nyo na ba ang lahat ng iyon? Nagel iligtas sariling inamin ng dalawang malalaking lalaki ang pagkakamali, na nauutal, panganay na binibini, patawarin mo kami, ang bagay na ito. Pareho silang nagmamadaling yumuko, nagpalitan ng tingin, pagkatapos ay nagpaliwanag ng may kaunting hirap, ito ay utos ng pinuno ng angkan. Sumusunod lamang kami sa mga utos at gumaganap sa aming mga tungkulin, yun lamang. Kusang ikinunot ni Shangguan Qingyan ang kanyang mga kilay, na nagtatanong sa pagkagulat, ang aking ama. Paano nangyari yun? Kahapon ay inutusan pa kayo ng aking ama na tratuhin ng mabuti ang mag-ama, at tinangga ay si Ginoong Gu bilang kanyang pamangkin. Mabilis na sumagot ang dalawang malalaking lalaki, opo, opo, opo. Marahil dahil sobrang mahal ng pinuno ng angkan ang pinsang batang Panginoong ito at nag-aalalang baka makatagpo siya ng kapahamakan, ayaw niya itong palabasin. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon sa labas sa kasalukuyan ay malayo sa pagiging payapa. Agad na sumigaw ng malakas si Shangguan Qingyan upang putulin sila, walang kwenta. Huwag ninyong isipin na hindi alam ng binibining ito ang nangyayari rito. Hindi sila malapit o kakilala ng Shangguan clan sa puntong kailangan ninyo silang protektahan ng ganito.
Dito sa Feiyun City, ano ba ang posibleng mangyari sa kanila? Malinaw na gusto nyo lang silang ilagay sa house arrest. Lahat kayo ay dinala ko rito, ngunit ngayon ay naglalakas loob kayong gumawa ng ganoong bagay. Tila ang binibining ito ay kailangang humarap upang maging suporta para sa tunay na Panginoon ng bahay na ito. Lahat kayo ay tumabi sa daan para sa akin. Ngayon ang binibining ito ay tiyak na ilalabas si Xiao Sanzi at si Ginoong Go. Isang tao ang nag-atubili ng may hirap na sinasabing, ito. Nakatayo si Zuo Fan sa tabi nila, malamig na pinagmamasdan ang lahat ng hindi nagbibitaw ng isang salita upang manghimasok. Bagamat gusto niyang gamitin si Shangguan Qingyan upang ihanda ang daan para sa kanyang sarili, sa sandaling ito ay hindi niya minamasama ang sadyang pag-udyok ng gulo upang igitgit ang kanyang sariling pag-iral at magsanhi ng kaunting panloob na sigalot. Kung hindi, ang mga tao ng Shangguan clan ay magtataas ng kanilang mga kamay at paa sa pinakamaliit na bagay, na tinitingnan siya bilang isang malambot na bagay na madaling pigain. Sa harap ng lahat, hindi siya pwedeng casual na kumilos, kaya hindi ba't kailangan niya na lang tanggapin ang lugi. Sa magandang pagkakataon, ang paggawa ng ganoong kaguluhan sa pagkakataong ito ay nangangahulugang ang mga taong walang ginagawa ay hindi na casual na mag-iinit ang ulo at lalapit upang maghanap ng gulo sa kanila. Nang makitang walang ibang tao sa paligid, tahimik na tumayo si Zuo Fan sa isang tabi, nang uuyam sa kanyang puso habang lihim na pinagmamasdan ang panganay na binibini na nakikipag-argumento at nakikipagbanggaan sa dalawang utusan ng Shangguan clan. Gayunpaman, eksakto noong ang lahat ay nahulog sa isang patag na kalagayan, isang mahinang sigaw ang biglang umalingaw-ngaw, pinsan. Tinawag ka ng tito para sa isang pagpupulong. Kapatid na Go at ang batang yon, sumama rin kayo.